Sabi nyo mahirap eh. Ako po mahirap ako eh. Nakakabiyahe pa nga ako sa ibang bansa pero hindi ko po, hanggang ngayon, hindi po ako makapunta sa Europe. Yung sinasabi nyo mahirap, dumirekta sa Europe para magsampa ng AJK case, magsampa doon sa ICC. Nakakuha sila ng abogado agad. Ng special INC spokesman na si Edwil Sabala na tungkol po sa pagkakadakip ni Pangulong Duterte. Any Filipino or citizen of our country who has committed a violation of our laws should be tried here in our country. Why? Because our justice system works. We are not saying that the former president should not be tried for the charges against him. As for us, the Iglesia ni Cristo trusts in the integrity and competence of the judiciary to decide such matters and issues. Ayan po. Dagdag pa niya na nalulungkot din po sila na yung pong sinagawa nilang malakihang rally, malawakang rally, ay hindi pinakinggan. No? Ang tanging panawagan lang naman po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay magkaroon ng peace and unity. Unahin yung pagtugon sa mga problema ng bansa, no? Unahin yung problema ng bansa kaysa inuuna yung mga dahilan. Inuuna yung politika ng dahilan para lalo tayong magkawatak-watak. Ang ganda ng mensahe nung Roque, may matinding revelasyon pala, no? Bukod sa shocking na nga, yung narinig natin na wala palang red notice. Shocking na nga yung narinig natin walang due process. Aba, may revelation pa rito tungkol sa definition ng diffusion at kung saan nanggaling, no? Sino raw po yung nag-request ng diffusion. At ayuda lang, sapat na. Alam niyo yun? January 13 rally ng Iglesia ni Cristo pero sa kasawiang palad, hindi po ito napakinggan ng pamahalaan. Kaya po, sabi nga nila, ang conclusion nga nila, kaya natin dinaranas itong mas malawak na pagkakawatak-watak ngayon, mas ano na kasi, mas bukod po sa pagkakawatak-watak na dinudulot usually ng eleksyon, matindi po itong pagkawatak-watak na to kasi yung mismong leader ng tumatayong tunay na oposisyon, yung mismong leader na dating Pangulo ng bansang Pilipinas ay napakulong sa ibang bansa. So, yan po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo na sila po ay tumututol, no, sa ginawa kay Pangulong Duterte na pagdakip at pagpapadala at itatrial sa ibang bansa. Okay, alam po ninyo, maganda rin, no, naalala uli natin, masyado po tayong tutok na tutok sa mga pagkilos ng mga Duterte supporters. Nakalimutan natin na may malawak. Ngayon, ito po, maraming ginagawa tong pamahalaan natin na very daring, no? Daring kasi first time po nangyayari, no? Daring masyado yung pakikialam nila sa budget. First time po 'yan eh. First time din na pinakamalaking bilang ng ginto o pinakamalaking halaga ng ginto na binenta. First time din pong pinakialaman yung PhilHealth. First time po na, ang dami pong first time na ginagawa po nito. First time po na nagpakulong. First time po tayo na nagsuko ng isang Pilipino sa ibang bansa, no? Napakaraming first time po nang ginagawa. Parang ang lumalabas, kaya naming gawin ang lahat, no? Kaya naming ikutan yung first time din tayo nakakita ng mga sangkatutak na kinokontempt. Before, wala po eh. Bibihira po. Ang natatandaan ko na contempt, yung
Yung talagang may mga nakokontempt pero talagang grabe na po. Pero ito parang napakabilis magpa-contempt ng mga tao. Ano pa ba mga first time? Napakarami po. First time na isinalang sa Kongreso yung sa budget hearing yung Vice President ng Pilipinas. Napakaraming first time po nito. Sitting Vice President sasabihan mo ng pusit. Talagang yung ano po na to, tapos first time na makikita natin na ganito talaga. Yun talaga yung pinakamatinding first time. Yung pinakulong, dinala sa ibang bansa, yung dating presidente ng Pilipinas. Tapos, first time din tayo nakakita, hindi ko alam kung before, meron na yatang malaking rally yung Iglesia ni Cristo. Pero ito yung first time na completely inignore, no? Ignore talaga. Wala kami pakialam. May rally ba? Iglesia ni Cristo lang naman yan eh. Di ba yung mga sasagutin ka pa ng gano'n? Minority lang kayo eh. Ang dami pong first time nito, no? Na ginagawa ng bansa ng anong to. Wala kaming pakialam. Basta sa tingin namin, gagawin namin yung akala naming tama. First time po talaga na nasampahan ng gobyerno ng sangkatutak na kino-question yung mga ginawa ng gobyerno sa Supreme Court nang maramihan na maya't maya. Ang dami nagsasampa sa Supreme Court. First time din na talagang pinararamdam sa atin na wala kaming proyekto. Ayuda lang yung BBM administration. Parang hindi parang ang hirap tanggapin kung Iglesia ni Cristo ka na inignore yung 2 milyon. 2 milyon na Iglesia ni Cristo rally diyan lang sa Meloneta. Parang napakahirap tanggapin. Anyways, talagang ganun no? Kung hahayaan lang ng Iglesia na binabaliwala sila, hindi naman tayo kasali sa pamunuan ng Iglesia. Anyways, masaya na rin kami na at least pinakita ng Iglesia ni Cristo, natutol sila sa ginawa na to. Very basic po yun. Pilipino ka, nagkasala ka sa Pilipinas. Ang iyong di umano ay nagawa ng kasalanan ay mga Filipino. Ang di umanong suspect ay Pilipino. At ang krimen di umano ay naganap sa Pilipinas. Meron tayong umiiral na, hindi di umano to mayroon tayong matatag na umiiral na judicial system. Bakit kinakailangang mag-trial sa ICC? Yung mga katwiran po na hindi paningin ng mga biktima, no? Yung 43 na di umano ay biktima, hindi po 30,000 43 ang di umano ay biktima, napilitan ng magpunta sa ICC o dumulog sa ICC dahil wala silang nakuhang katarungan dito sa Pilipinas. Pero pag tinanong mo naman, meron ba kayong sinampa? Wala namang sinampa. Imagine, dilema, DOJ before, yung DOJ ngayon, meron ba sinampa sa Pilipinas? Wala rin. DOJ before, kalaban na ni Duterte. Mayor pa lang si Duterte, DOJ. Ang layo po ng, hindi pa po presidente si Duterte kasi sinama yung pagka-mayor Yung 43, kasama doon, kalahati nun, mayor pa So, nung naging DOJ, yung nag-iimbestiga, nung nagsimula sa Human Rights Commissioner ng Human Rights, naging DOJ, hindi pa rin nasampahan yung mayor ng Davao City ng EJK sa Davao. O yung DOJ ngayon na hindi kaalyado, hindi pa rin nasampahan ng kaso si Pangulong Duterte.
direkta agad ICC, tapos ang ikinakatwiran ng DOJ ngayon, kaya raw dumiretso na kasi hindi nila nakikitaan na makakakuha yung mga testigo o yung mga biktima, yung mga di umanong biktima sa Philippine Court. Kaya doon sila dumiretso sa ICC. Alam nyo, madali pong sabihin yan. Madali nyo po kung may mapapaniwala kung hindi kayo naglilitanya na ang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay mahihirap. Kung ang sinasabi ninyo, ang biktima ng mga war on drugs ni Pangulong Duterte ay bilyonaryo at milyonaryo, maniniwala kami na ang una nilang gagawin ay magsampa sa Netherlands. Hindi po ba? Parang napaka-imposible na maisip ng mga taong ito na sinasabi ninyo na mga nakatsinelas, mga mahihirap lang, ang biktima ng EJK, mahirap na nga sila, nakapag-isip sila na huwag tayong magsampa sa korte. Kung hindi, idiretso natin sa Netherlands. Tanong, sino pong namigay sa kanila ng pamasahe para dumirekta sila dun? Hindi ka naman makakapagsampa ng reklamo na wala kang abogado. Kaya sa litanya po, sa battle po ng mga kung ano nararapat, no? Kung anong katanggap-tanggap, parang hindi po katanggap-tanggap yung mga pinagsabi nyo. Na yung mga EJK victims na mahihirap ay dumirekta sa ICC. Pamasahe pa lang, putya, hindi na maiisip na mahirap yun . Maliban na lang kung may nagkutsa ba sa kanila na dumirekta tayo sa ICC. Okay. Punta tayo rito kay Roque. Alam nyo, inis po. Ito pong si Attorney Harry Roque. May bago siyang revelasyon tungkol po dito sa diffusion. Katanggap-tanggap na nga sa amin yung, alam nyo, inunti-unti tayo . Naalala nyo, ICC, wala tayong jurisdiction. Ang hirap po kasing sabihin ng isang pangulo na biglang may jurisdiction ng ICC. Paulit-ulit, buhat nung umupo si Marcos hanggang sa mahuli si Tatay Digong, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Pero bakit naroon si Digong? Kasi hindi naman tayo nakipagtulungan sa ICC kung hindi nakipagtulungan tayo sa Interpol, di ba? Nakipagtulungan tayo sa Interpol. Ito po, ngayon nung nag-hearing si Amy, tama naman 'yon, wala tayong mahihita. Hindi na po mapapabalik ng hearing ng Senado. Tama rin yung saan ko ba narinig? Nakalimutan ko na. Basta may narinig po ako. Sana ang ginawa ni Amy, kung talagang concerned siya, kapatid siya ng Pangulo, di ba? Ayun nga, yung mahiritan niya man lang si BBM. Bakit mo ipapadala sa sa korte muna natin? Kapatid niya naman, hindi niya naman hiniritan. O kung ano man, nakita man lang natin siya sana sa airport. Yun, yung sinasabi ni Bongo na too late the hero. Pero anyways, paglalantad na lang. So, nalantad sa atin na yung sinasabi niyong katwiran, tanging katwiran, Interpol, wala naman pala red notice yung Interpol. Tapos, ang gusto nilang palabasin, may diffusion. May diffusion notice. Diffusion red notice o kung ano man notice yan. Ang tanong, ang buong akala natin, yung diffusion notice galing sa Interpol. Di po ba? Pakinggan natin si Harry Roque. Sa mga naniniwala lang kay Harry Roque, kung hindi kayo naniniwala, hindi po fake news to. Kasi abogado to . International di ba? International lawyer. In fact, isa po to sa mga recognized na mga Pilipino sa ACC.
Pakinggan natin si Harry Roque tungkol po sa paliwanag niya dito sa diffusion. At maliliwanag. Ngayon ko lang po narinig to kay Roque. Na bago po yung pananaw ko eh. Pakinggan lang natin. Palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba itong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion... Oh, narinig nyo? Hindi po sa Interpol galing. Yung diffusion, nakikiusap yung bansa, nakikiusap lang pa siya, diffusion pa lang. Na pinapalaganap niya na gusto namin dakpin tong tao na to. So, sino pala yung nagpatupad ayon kay Roque? Hindi po akin to, hindi ako abogado eh. Ang buong akala natin na nakikinig tayo, diffusion notice, galing